Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang kwento natin ngayon ay nakakaiyak at nakaka-inspired at sigurado ako na lahat ng mga magulang ay maghahangad ng ganito kabuting anak. Ito ay ang kwento ni Afnan, isang dalaga sa Saudi Arabia, 14 years old at dahil sa kanya maraming nagbalik Islam. Ayon sa mama niya, nung pinagbubuntis ko pa si Afnan, nakita ng aking ama sa kanyang panaginip ang mga ibon na nagliliparan sa langit at sa gitna nila ay isang napakagandang puting kalapati hanggang sa lumipad ito ng napakalayo. Tinanong ko ang aking magulang kung ano ang kahulugan ng panaginip na iyon. Ang sagot nila, ang mga ibon na iyon ay mga anak mo at bibiyayaan ka ng isang anak na babae na napakabait at matakutin sa Allah, at hindi na tinuloy pa. Hindi ako naging interesado sa kahulugan ng panaginip na iyon. Pagkalipas ng ilang taon, doon ko napagtanto na ang aking anak na si Afnan ay totoong matakutin sa Allah. Nakikita ko sa kanya ang pagiging mabuting babae simula pagkabata. Maliit pa siya, nakikita ko na sa kanya ang pagiging magalang, masunurin at mabait na bata. Hindi rin siya nagsusuot ng mga pantalon at maiikling mga damit. Ayaw na ayaw niyang makakita ng ganoong kasuotan. Nang umabot na siya sa grade 4, lahat ng mga bagay na ikagagalit ng Allah ay iniiwasan niya. Sa murang edad, naging aware na siya. Wala siyang hilig pumunta sa mga masasayang lugar tulad ng park o ano paman, kahit malapit lang din sa kanila. Hanggang school at bahay lang siya at walang sala o sambayang na lumilipas sa kanya, pati mga suna ng sambayang. Nang nag-intermediate school na siya, nagdadawa na siya, pag nakikita niya ang kanyang mga classmate na may sinasabi at ginagawang masama, papayuhan niya sila. Ang unang nagbalik Islam dahil sa kanya ay ang aming kasambahay na nagmula sa Sri Lanka. Dahil nanganak din ako ng batang lalaki na si Abdullah, napilitan akong kumuha ng kasambahay dahil nga nagtatrabaho din ako. At nang nalaman ni Afnan ang kasambahay namin ay Kristiyano, nagalit siya at pumunta sa akin at nagsabing, "Mama, paano nyo nakakayanan na ipahawak ang mga damit natin, ipahugas ang mga plato natin at ipaalaga si Abdullah sa isang hindi nananampalataya? Handa naman akong itigil ang aking pag-aaral para lang paglingkuran ko kayong lahat 24 hours. Huwag lang yung Kristiyano na yon." Hindi ko na lang siya pinansin dahil kailangan ko talaga ng kasambahay na tutulong sa akin. Pagkalipas ng 2 buwan, biglang dumating sa akin ang kasambahay namin na masayang masaya at nagsabi ng, "Ma'am, itinuro sa akin ni Afnan ang Islam. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos kundi si Allah at ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang alipin at sugo." Ang saya ko sa oras na iyon. Pagsubok at ang lakas ng pananampalataya ni Afnan. Pagkalipas ng ilang buwan, nakaramdam si Afnan ng pananakit sa paa. Itinago niya ito sa amin. Pag tinatanong namin siya tungkol dito, wala lang daw iyon. Mawawala din yan inshallah, sabi niya. Makalipas ng 1 buwan, tuluyan na siyang hindi makalakad. Dinala namin siya sa ospital at pinasuri ang paa. Sabi ng doktor na Turkish, cancer daw ang tumama sa paa ni Afnan at kailangan daw dumaan sa chemotherapy, kasabay din ng paglalagas ng kanyang buhok at kilay. Nang marinig ko ang sinabi ng doktor, nanghina ako at umiyak kasama ang papa at tito ni Afnan.